Sabay-sabay na sumagot ang dalawa niyang nakababatang kapatid, "Oo, kuya." Nasaksihan ito ni Reyes at napaisip siya, ang panganay na anak ay nagpapalakas ng loob tulad ng isang bihasang komandante. Sa ibaba, patuloy na hinihikayat ng nakatatandang kapatid ang kanyang mga nakababatang kapatid, "Tara't magtagumpay tayo at mabuhay ng magkakasama." Muling sinagot ng mga nasa likod niya ng may determinasyon, "Oo, kuya." Nakikita ng payaso ang kanilang sigasig at inasar sila, nakakatakot." Pinaling-pilang nito ang mata at ngumiti ng bahagya. "Kapag nakaharap ninyo ang kalaban na inihanda ko, tignan natin kung paano kayo tatagal." Bumaba ang eksena sa sahig ng arena kung saan nakatayo ang tatlong magkakapatid na Bernies na may halong kaba sa kanilang mga mukha. Biglang lumitaw ang payasong nakangisi ng tuso at nagsabi, "Ngayon, ipakilala natin ang hayop na haharap sa kanila." Ipinahayag niya na matagal din nilang hinuli ang mga ito dahil napakaliksi at brutal. Naisip ng ikalawang kapatid, mga bastos na ito. Tumigas ang ekspresyon ng nakatatandang kapatid, inalala ang sarili, "Handa akong harapin ang lahat, kahit na kami pinagkaaitan na ng kakayahan, anak pa rin kami ng komandante ng kanluran." Pinasigla niya ang sarili, "Hindi tayo dapat matalo sa mga hayop na ito." Biglang naputol ang kanilang pag-iisip nang sigawan sila ng payaso, "Ipinapakilala ko sa inyo ang hari ng mga eskinita ng Roma." Patuloy na pinapalakas ng nakatatandang kapatid ang sarili, "Halika't mabuhay tayo ng magkasama." Lumitaw ang paa ng isang maliit na mabangis na hayop. Ang hayop pala ay tatlong ligaw na pusa. Biglang tumahimik ang mga tao sa paligid. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang bawat isa ay tila naging estatwa, walang makapagbitaw ng kahit isang salita. Mula sa kung saan, isang boses na puno ng pagdududa ang sumire sa katahimikan, "Ha?" Kasunod nito ang malakas na tawanan. Ang dating tahimik na eksena ay naging maingay dahil sa malakas na tawanan ng mga tao. Hindi sila makapigil sa pagtawa. Ang labanang ito ang pinakamaganda. Diyos ko, ang tatlong magkakapatid na Bernies ay naharap sa mga pusa. Nakayuko ang tatlong magkakapatid, natulala sa kanilang lugar. Napabulalas ang nakatatandang kapatid, "Ano ito?" Tumawa ng nakakaloko ang lalaki na may mukhang payaso, "Huwag na kayong magpakaarte, mga payaso lang kayo." Pumikit siya ng mata habang nakatingin ng diretso sa kanilang tatlo at nang aasar, "Naintindihan niyo ba, mga hanggal? Sino ba sa tingin niyo kayo? Ano ba ang kaya niyong gawin?" Hindi napigilan ng nakatatandang kapatid ang kanyang galit at sumigaw, "Talaga bang kailangan pa namin gawin ito?" Agad na sumagot ang payasong lalaki, "Panalo o talo, mga pipi lang kayo na alipin, hindi ba?" Pagkatapos nito, nag-iba siya ng ekspresyon, tumingin sa mga tao sa itaas, at sumigaw, "Ngayon ay nagsimula na ang laban." Nagtunog ang hudyat at nagsimula na ang laban. Nakatingin ang nakatatandang kapatid sa kanyang kalaban na nalilito. Ang lider ng mga ligaw na pusa ay hindi rin nagpabeya at tinignan ang kanyang kalaban. Tahimik na nagpatuloy ang titigan sa pagitan nila. Biglang napatigil ang lahat nang may sumigaw mula sa madla, "Bakit hindi kayo lumalaban?" Pati ba ang pusa ay natatakot? Umalingaw-ngaw ang pang-aasar sa paligid. "Hindi ba kayo ang mga bastos na bantay sa kanlurang hangganan, ilang buwan lang ang nakakaraan?" Unti-unti nang nawawala ang kontrol ng mga tao, sinisigaw nila, "Lumaban kayo, mga hayop!" Nakahawak ng mahigpit ang bunsong kapatid sa kanyang matalim na sandata, inusag ang kanyang malaking katawan papunta sa harapan, at sinabi, "Kuya, tapusin na natin ito at makaalis na tayo rito." Nang makita ng tatlong ligaw na pusa ang paparating na may intensyong pumatay, agad silang nagsitakbuhan sa magkakaibang direksyon. Pumalo ang bunso ng kanyang maikling espada sa pasang tabi na tumatakbo sa kanan, ngunit mabilis itong tumalon at nakaiwas. Dahil sa natamong sugat, hindi niya naisalalay ng maayos ang kanyang binti at bumagsak siya sa harapan ng lahat. Patuloy ang mga tao sa mga stand sa pagtaas ng kanilang hintuturo nang nakabaliktad bilang pang-aasar. Pinilit ng bunsong kapatid na tumayo, bakas na ang mga sugat sa kanyang mukha mula sa pagbagsak. Galit na galit siyang sumugod muli sa mga pasang ligaw, isinisigaw, "Mamatay na kayo! Mamatay na lang kayo!" Isa sa mga pasang nabigla ay gumanti, inihampas ang kanyang paa sa mukha ng nakababatang kapatid bilang suporta para tumalon papunta sa ibang direksyon. Muli, nawala ng balanse ang bunsong kapatid at bumagsak ng mabigat. Patuloy ang pagsigaw mula sa itaas,
hindi man lang nila matalo ang ilang pusa. Walang kwenta, mga pangit na bastos. Hindi na makapaghintay ang mga tao at sumigaw pa, paano nila magagawang manalo? Kailan ba matatapos ang laban na ito? Bilisan nyo na at tapusin na. Sa gitna ng maingay na eksena, tumitig ang pusa at bahagyang tumungo, sabay labas ng mga pangil bilang babala. Dahan-daang lumapit ito sa bunsong kapatid na nagpupumilit dahil sa sakit habang hawak-hawak ang kanyang bukong-bukong. Nang masaksihan ito ni Sina, tinakpan niya ang kanyang bibig, pumikit at umiwas ng tingin, iniisip na sobrang malupit ito. Biglang may boses na gamulat sa kanya, huwag kang tumalikod, panoorin mo sila. Ito'y si Reyes na mahigpit na humawak sa kanyang balikat at sinabi, pakinggan mo ang mga sinasabi ng mga tao. May ningning sa kanyang mga mata na tila nasisiyahan, iniisip niyang, ngayon mo na napansin, hindi ba? Patuloy ang pagsigaw ng mga tao, walang kwenta sila. May pagkakataon ng mga pusa na manalo ngayon. Yumuko ang pangalawang kapatid at sinabi, ngayon ko lang naintindihan ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng mga sandata. Sumimangot siya habang nakatingin ng matalim sa maikling matalim na espada. Hindi ito para labanan ng mga pusa. Sa narinig mula sa kanyang kapatid, natulala ang nakatatandang kapatid, ano? Nanginginig siya at sinabing, patawad, kuya, paghihiganti, pagbabalik sa marangal na buhay, hindi ko na kaya ito. Lumuwag ang kanyang mukha, nakabukas ang bibig, at ang espada ay itinulak diretso sa ilalim ng kanyang baba. Magkikita tayo sa susunod na mundo. Napasigaw ang nakatatandang kapatid, bunso. Nanginginig siyang nakatingin habang bumagsak ng hindi gumagalaw ang kanyang nakababatang kapatid. Bunso, isang tawa na puno ng kawalang pag-asa ang umalingaw-ngaw sa tainga ng nakatatandang kapatid, at ang kanyang mga mata ay lumaki, bago siya biglang tumalikod. Ang bunsong kapatid na nakaupo sa lupa ay nagsalita, hindi ko rin kaya. Nanginginig ang nakatatandang kapatid habang napagtanto ang kakaibang nangyayari, bunso. Nakakunot ang mukha ng bunso, tumutulo ang pawis sa kanyang noo, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata na puno ng luha. Itinutok niya ang matalim na espada sa ilalim ng kanyang baba at sinabing, hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot habang sumisigaw ang kanyang kuya sa labis na hinagpis. Bumaon ang espada sa ulo ng bunsong kapatid at siya'y bumagsak sa lupa sa ilalim ng takot na tingin ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa kanyang harapan, namatay ang huling dalawa sa kanyang mga kasamahan. Ang nakatatandang kapatid ay napalugmok sa katahimikan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng puot. Kahit pa sila'y naging mga alipin, nagbalik tanaw siya sa mga pagod at ligaw na pusa na mga anak ng mga mandirigmang nagpalawak at nagprotekta sa kanlurang hangganan. Umabot sa rurok ang kanyang galit, napangiwi ang kanyang mukha at ang kanyang mga luha ay naging tila dugo. Sumigaw siya, paano niyo kami ginanito? Kayong mga walang puso, isusumpa ko ang inyong bayan? Dilim ang bamalat sa eksena, at sa harap ng kastilyo'y maririnig ang sumpa ng nakatatandang kapatid. Lahat ay susunugin, mabubulok, at mawawasak, isinumpa niya, lalo ka na, Reyes, paghihigantihan kita ng daan-daang ulit. Itinaas niya ang matalim na espada sa kanyang leeg, sinasabing, alalahanin mo ang aking mga salita, daan-daang ulit. Habang hawak ang kanyang ulo, nilakasan pa niya ang kanyang mga salita sa sukdulang galit. Malapit nang bumagsak ang Roma. Ang maikling espada sa kanyang kamay ay gumalaw, at bumuhos ang sariwang dugo. Ang eksena sa harapan nila ay nag-iwan ng mga tagapanood na hindi makapagsalita, bahagyang natatakot, at kahit ang clown ay hindi naiiba. Ngunit ang atensyon niya ay nahila ng isang boses, ano ang ginagawa mo? Si Reyes yun, ang kanyang malamig na tingin ay nakatingin pababa. Tila mga insekto ang kanyang tinatanaw, at nagutos, bakit hindi niyo ipahayag ang panalo ng mga pusa, mga hanggal? Nabigla ang clown sa nangyayari at nagtanong ng mahina, ano pa ba ang dapat kong gawin? Matalim na tumitig si Reyes sa kanya at nagutos, ipahayag mo ang panalo ng mga pusa kasabay ng isang taimtim na pag-insulto, mga hanggal. Tumakbo ang clown upang gawin ang utos, sumisigaw na nanalo ang 3 pusa. Nang mga oras na yon, mabilis na tumingin si Reyes sa isang gwardya at sinabing, Gwardya, makinig ka. Agad namang tumugon ang gwardya, oo. Itinuro niya ang arena at bahagyang ngumiti, sinabing, pagkaraan ng 1,000 taon, hindi malalaman ng ating mga inapo na mga kaawa-awang gladiator ang napatay ng mga pusa.
Itala at itago ang kaganapang ito. Tumugon ang dalawang gwardya ng sabay-sabay, oo. Sa sandaling yon, tumingin si Cosina sa kanya at tinawag, Ama. Ngunit pinutol siya ni Butes bago pa siya makapagsalita, nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Puntahan na natin ang mahal na hari. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran bago umalis, ngunit pinaalalahanan pa rin, protektahan si Cosina habang wala ako. Hindi ko tatanggapin ang anumang kapabayaan. Tumugon ang mga gwardya ng sabay-sabay, oo, mahal na Panginoon. Nagpalit ang eksena sa labas ng palasyo, kung saan maliwanag ang kalangitan. Maririnig ang isang tinig, ang ganda ng panahon, hindi ba? Sa loob, abala ang dalawang aliping babae sa pagbibihis ng emperador. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing, perpektong panahon para sa isang madugong laban. Ang alipin na nasa kanyang kanan ay marahang nagsabi, mahal na hari, tapos na po. Marahil ay maganda ang kanyang mood ngayon kaya't pinuri niya ito, magaling, mahusay ang iyong ginawa. Pagkatapos ay kalmadong lumakad ang emperador palayo, hindi nakakalimutang banggitin ng may ngiti, ang ganda talaga ng panahon. Tumingin ang dating alipin sa kanyang kasama at may kuryosidad na nagtanong, ibig bang sabihin nito ay mamamatay na tayo ngayon? Ano ang nagawa nating kasalanan ngayon? Sumagot ang isa pa, hindi ko alam, hindi sa tingin ko. Posible bang ito'y papuri? Nagulat at hindi makapaniwala, muling nagtanong ang aliping babae, papuri mula sa emperador. Dagdag ng isa pa, oo, mukhang maganda ang kanyang mood. Napabuntong hininga ang aliping babae, nakakapanibago talaga ang taong ito. Paglingon kay Rheus, nakayuko siya sa tabi ng emperador, ngunit sinalubong siya ng malamig na sampal sa mukha. Hindi ito nakakapagsabi ng may katuturan at agad na nagtanong si Rheus sa emperador, mahal na hari, nakatulog po ba kayo ng maayos kagabi? Ngumiti ng malapad ang emperador at tumugon, hindi ako nakatulog ni minsan. Hindi ba't napakagandang araw ngayon? Si Rheus, na nag-aalala para sa emperador, ay patuloy na nagtanong, talaga bang ayos lamang ang inyong kasuotan? Natawa ang emperador, ayos lang ito. Sumulyap siya kay Rheus, ngumiti ng palihim at bulong, hindi ba't dapat na akong tumungo sa Senado? Mabilis na tumalima si Rheus, oo, mahal na hari. Sa isang lugar, nag-echo ang boses ng emperador, narinig kong may ilan sa inyo ang nagsabing ito ay isang pabigat at pag-aaksaya ng yaman ng imperyo. Lubos akong nagagalit sa inyong kamangmangan, ngunit ako ay maawin. Ang mga pinagkukunang yaman para sa kaganapang ito ay umalis na sa palasyo ngunit hindi pa nakakatawid ng mga hangganan, sa madaling salita, nasa ilalim pa rin ng aking teritoryo. Ang mga nakaupo sa ibaba ay taimtim na nakinig sa kanyang mga salita. Ibinuka ng emperador ang kanyang mga bisig at ipinahayag, ang yaman ng kaharian ay kumalat sa mga lansangan at nasa bulsa na ng bawat isa. Hindi ba't ito'y mabuti para sa mahihirap at kapes-palad? Napasubo ang mga nakikinig, walang nagawa kundi ang umupo at magulat. Biglang nagpakita ang emperador ng hindi mapagkakatiwala ang ekspresyon, tila tuso. Nagpatuloy siya, ang karangyaan at yaman ay mga bagay na dapat lamang ikabahala ng mga may limitadong yaman. May nagsabi na ba sa Diyos ng araw na si Helios na huwag sayangin ang sinag ng araw tuwing umaga dahil kakaunti lamang ang gising? May nagsabi ba sa Diyos ng dagat na si Neptune na huwag sayangin ang tubig dahil iilang mandaragat lamang ang naroon? Ang emperador ay matapang na itinutok ang kanyang daliri sa dalawa sa kanila na nakakunot ang noo. Simula ngayon, sino man ang maglakas loob na magsalita tungkol sa kung paano ko ginagamit ang pera ay ituturing na traidor na hindi ako kinikilalang pinuno ng imperyo at paparusahan ng mabigat. Mag-ingat kayo sa inyong mga salita, kilos, at maging mga iniisip. Nang marinig ito, walang nagawa ang lahat kundi tumalima, oo, mahal na hari. Sa kanilang hanay, isang lalaking may kulay kastanyes na buhok ang seryosong nag-isip. Pagkatapos, nagpatuloy ang emperador sa kanyang pangunahing paksa, ngayon ang inyong huling araw na humarap sa emperador. Tumingin siya sa kanila at ngumiti ng masama, bago nagtanong, iyan lamang ang nais kong sabihin. Kung may nais kayong sabihin, tumayo at magsalita ng malinaw. Nagtanong lamang siya para masabi, dahil karamihan ay labis na natatakot, tahimik na nanliliit at walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Nang makita ito, ang emperador na alam na ang sagot ay nagpaalam, kung wala nang iba, aalis na ako. Pagkatapos ay lumingon siya at tinawag si Forrest, ang kapitan.
Agad namang lumapit si Forrest matapos marinig ang tawag at sinabi, "Oo, mahal na hari." Bigla namang tumingin si Reus sa isang direksyon, napagtanto niyang nakatuon ang kanyang mga mata sa dalawang lalaki, isa na may kayumangging buhok at ang isa naman ay may kulay abong buhok. Ang kwento ay bumalik sa nakaraan, sa isang madilim na lugar kung saan nakaharap ni Reus ang dalawang lalaki. Ang lalaking may kayumangging buhok ay nagsabi, "Ginoong Rides, sinasabi namin ito sa inyo dahil napakahalaga nito." Hindi nagsalita si Reus at tahimik lamang na tiningnan ang dalawa. Sa mga sandaling yon, tinawag siya ng lalaking may kulay abong buhok, "Reus," bahagyang kumunat ang kanyang noo, malamig ang kanyang ekspresyon at seryosong sumagot, "Unahin nating marinig ang inyong inihanda." Hindi sinayang ng lalaking may kulay kastanyes na buhok ang pagkakataon at agad na inilahad ang kanyang hangarin, mangyaring mag-arrange ng selo-salo kasama ang emperador. Kung ikaw, Ginoong Rides, ang mag-aasikaso, hindi siya magdududa. Kailangan mo lamang lumikha ng pagkakataon para sa amin. Nang marinig ang plano, bahagyang naguluhan si Reus. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong sa dalawa, "Plano niyo ba siyang lasunin?" Sinusuri ang lahat ng pagkain bago ito makarating sa bibig ng emperador, "Hindi ba ninyo alam yon?" Matalino namang tumugon ang lalaking may kayumangging buhok, "Siyempre, alam namin yon kaya wala namang problema sa pagkain." Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagdetalye ng plano kay Reus, "Kakain tayo ng parehong pagkain ng emperador kaya walang magiging duda." Ngunit sa gitna ng salo-salo, magkakaroon ng napakainit na bote ng alak. Dinagdag ng lalaking may kulay abong buhok ang plano, may ugali ang emperador na inumin ng buo ang kanyang alak, ngunit kung sobrang init, palalamigin niya ito gamit ang malamig na tubig. Dahan-daang nakuha ni Reus ang plano at nagtanong, "Ang malamig na tubig ba ang lalasunin?" Tumingin ng diretso sa kanya ang lalaking may kayumangging buhok at sinabi, "Kapag nagsimula siyang uminom, hindi na siya titigil. Hindi na siya nag-iisip kapag nalalasing. Kaya ito marahil ang susi sa tagumpay o pagkabigo ng plano." Napailing si Reus, iniisip sa sarili, "Mga hanggal, ito lang ba ang kanilang naisip?" Pagkatapos ay tumugon siya, "May ilang problema sa plano." Nang marinig na may issue sa plano, nagpanik ang dalawang lalaki at nagtanong, "Ano yon?" Sa kanyang palaging mahinahong paraan, sinimulan ni Reus ang detalyadong pagsusuri, "Nag-iingat lang kayo sa isang aspeto ng emperador. Upang mapagtagumpayan siya, kailangan ninyong lubusang maunawaan ang kanyang buong katauhan." Hindi siya tumigil doon, ipinagpatuloy niya, "Nalilimutan ninyong mas malakas siya kaysa sa atin at mas tuso at matalino rin. Magkaiba ang kabaliwan at kamangmangan." Mukhang naintindihan ng dalawa ang pinapaliwanag ni Reus at muling nagtanong, "Talaga ba?" Kasabay ng paggigil, sumulyap si Reus sa kanilang dalawa at nagsabi, "Hindi ba't mas mainam kung magplano kayo mula sa mas malawak na pananaw?" Ngunit nahulog sa mahabang katahimikan si Reus. Bigla siyang nagtaas ng kamay, humawak sa kanyang baba, at nag-isip ng malalim, pabalik-balik sa kanyang paglalakad, at nagsabi, hindi ito masyadong mapanganib, magiging matagumpay ito." Tumingin siya sa dalawa at iminungkahi, "Kaunting pagbabago lang ang kailangan." Labis na nagulat ang dalawang lalaki, nakatitig sa kanya ng may pagkagulat at sabay na nagtanong, "Paano?" Ang kanyang mata ay muling kumilos ng mabilis, nakatitig ng matalim, at yumuko si Reus ng may respeto. Sumagot siya, "May oras pa bago magsimula ang pangunahing kaganapan. Bakit hindi tayo maghapunan dito at dumiretso na lang sa arena?" Tinitigan siya ni Emperador Lucius Antonines at nagtanong, "HM, ngunit hindi ba ito labas sa ating plano?" Ang tingin ng emperador ay nakakatakot at nagbigay ng pag-aalala sa kanya. Iniisip niya, una sa lahat, hindi mo dapat ito na-schedule ng maaga. Naaalala niya ang kanilang pag-uusap noong nasa saradong silid pa sila. Nagdalawang isip ang lalaking may blondeng buhok at muling nagtanong, at pagkatapos ay sumagot siya, "Kailangan mo lamang lumikha ng sitwasyon na magiging dahilan para kumain tayo." Sinabi niya, "Siyempre, may araw na akong nasa isip, ngunit kailangan mong gawin itong magmukhang simpleng pagkakataon lang, isang pagkakataon na walang makakapansin na ito'y planado." Nang marinig ito, may pag-aalinlangang nagtanong siya, "Posible ba talaga yun?" Ngunit para sa mga taong nanganganib mula sa mga balak na asasinasyon mula pa noon, karaniwang sumusunod lang sila sa itinakdang schedule. Kumpiyansa namang sumagot si Reus, "Muling mag-iisip ang emperador kaya kailangan nating isama ang oras na iyon."
Kilala ko ang kanyang kilos at ugali, hindi ito isang pabigla-biglang plano. Nakaharap niya ang emperador at mahina hong sumusunod sa pre-prepared na plano, yumuko at nagulat ng isang makatwirang dahilan, kakakaanak lamang ng pangalawang anak ni Senador Iris, kaya may maliit na salo-salo para ipagdiwang ito. Muling nagtaka ang emperador at nagtanong, talaga ba? Agad siyang yumuko at sumagot, si Senador Iris ay isa sa mga pinakamatagal ng tapat sa bansa at sa pamilya ng hari mula pa noong nakaraang emperador. Bakit hindi kayo sumama para makibahagi sa kasiyahan, mahal na hari? Ang kanyang kilos ay taos-puso at may pag-anyaya. Sa puntong ito, bahagyang nagulat si Lucius Antonines matapos marinig ito at nagsimulang mag-isip sa mga di inaasahang sitwasyon na maaaring mangyari sa pagdiriwang.